Ngayong papalapit ang Kapaskuhan, naglabas ng floor price ang kagawaran ng agrikultura sa mga presyo ng baboy sa pamilihan. Mabibili ng mga traders ang 210 pesos na kada kilo ng baboy para raw maiwasan ang pagkalugi ng mga local hog raiser. Narito ang aking report. Magtatakda ang Department of Agriculture o DA ng floor price sa karne ng baboy sa halagang 210 pesos kada kilo ngayong papalapit ang Kapaskuhan upang maprotektahan ang mga magbababoy sa pagkalugi. Ibig sabihin, hindi maaaring bilhin ng mga traders ang kada kilo ng baboy ng mas mababa sa itinakdang presyo ng kagawaran. Napagkasundoan ito ng DA at local hog raisers sa isang pagpupulong kung saan ipinahayag ng mga ito ang malaking pagkalugi ng mga nasa swine industry. Sa kabila daw nito, bumaba naman ang farm gate prices sa presyong 150 hanggang 180 pesos na sapat lamang daw pambawi sa ginastos nilang pampuhunan sa pag-aalaga ng mga baboy na pambenta. Ang pagbaba naman daw na ito, hindi raw naramdaman ng mga mamimili ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Lalo't sa paglilibot daw ng mga kawani ng DA, may nagbebenta pa rin sa ilang palengke ng 400 pesos na kada kilo ng liempo. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng DA ang pagpapataw ng mas mataas na taripa sa imported na mga karne hanggang 40% mula sa 25% upang maiwasan ang over-importation na nagreresulta ng bababang demand ng mga lokal na karne sa merkado na mas tinatangkilik ang mga imported. Bukod dito, pinag-aaralan na rin na maibalik ang maximum suggested retail price o MSRP para sa karne habang ikokonsidera pa rin ang kita ng mga nasa industriya ng pagbababoy at mga mamimili. Samantala, muli namang pinaalalahanan ni Tiu ang Agribusiness and Marketing Assistance Service o AMAS na paigtingin ang monitoring sa presyo ng mga karne sa merkado. Dapat din daw nalagyan ng tamang label ang mga karne na ibinebenta sa supermarket kung ito ay frozen meat products at hindi fresh pork upang maiwasan ang pagkalito ng mga mamimili. Pinatitiyak din sa mga nasa palengke na ilagay ang kanilang mga ibinebenta sa freezer o chiller para hindi masira ang mga produkto na ligtas kapag binili. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.